A pleasant day to each and everyone, and welcome to Eljor 1 North, composed of Eljor Unified Commonwealth, Sangandaan, Caloocan, Malabon, and Bagong Silang. We are blessed to have you join us. Eljor 1 North is part of the worldwide Lord Jesus, Our Redeemer churches. We meet every Sunday for our worship services. If this is your first time to join, we request you to leave a comment and like our FB page so we can reach out to you and welcome you to the family. As we are about to begin our online worship service, we encourage you to have your Bible as we learn more about God together. Again, welcome to Eljor 1 North. We begin in exactly 5 minutes. God bless us all.
Isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat mula sa Elgin Church North District at patuloy po tayo na muling sasamba sa ating Panginoon at sama-sama po tayo kung maging sa ating mga tahanan at sasamba at magpupuri, aawit para muli nating dakilain ang ating kataas-taasan Diyos. Ano po, mga kapatid, encourage po natin ang ating pamilya na via live stream sa pamamagitan ng ating mga mobile phones or laptops para sa kanya-kanya nating tahanan mapupapurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maging encouragement, maging kalakasan, marinyo tayo ang ating espiritu, bigyan tayo muli ng pag-asa ng ating Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ito po yung isang pangako sa atin ng Panginoon. Even noon pa, sa panahon ng Israel, na hanggang ngayon po ay nananatiling pinanghahawakan natin ito. Na ang Panginoon ay siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, siya nagbibigay ng pag-asa sa atin, na sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Patuloy po tayong manampalataya, patuloy po tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. Siya mag-renew ng ating kalakasan, siya magbibigay ng hope sa bawat isa. Amen po mga kapatid. Tayo po ay mawi. Mawitin po natin ang buong puso, ang kinit po natin atin ang bawat mga lyrics na ating awit. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang
sinasamba. Higit sa lahat dahil ikaw ang nilikha ng langit at lupa. Ikaw ang Alpha at ang Omega, the beginning and the end. At ikaw ang mag-ari magpakailanman. Panginoon, tulad ng sinabi mo, lahat kami ay nagkasala at hinihingi po namin ang tawad, ang kalinisan mula tuktok ang kalampakan namin upang higit na ikaw ay maparangalan, may taas sa aming mga buhay. O Diyos, salamat ng marami, 2,000 taon nang nakakaraan at hindi mo kinahiyang yung sarili upang isakripisyo hanggang mamatayan sa krus alang-alang sa aming katubusan, sa aming mga kasalanan ito. Ngayon, bukas at magpakailanman. Panginoon, salamat ng marami sa pagmamahal mo at pag-ibig mo dahil hindi po namin kayang gawin ito kung wala ka sa amin. John 15:5, apart from me, you can't do nothing, sabi mo, Panginoon. Kaya sandaling ito, lubos kami nagpapasalamat at ang kagalakan ay aming taglay, lalo na kami bilang mga Kristiyano at mga mampalataya. Tulad na sinabi mo, Panginoon, dahil ang salita mo ay buhay sa amin na nagbago sa aming buhay. Sabi mo sa Romans 12:2, huwag kaming umayon sa takbo ng mundong ito, bagkus kami magbago ng aming pag-iisip. Sa pamagitan ng masalita mo, Panginoon, ito ang nagbigay pag-asa at buhay ng aming hinaharap. Salamat ng marami. At sa sandaling ito, Panginoon, ikaw ang higit namin pasalamatan dahil ikaw ang Diyos namin, wala nang higit pa dahil ikaw ang Panginoon ng buhay namin noon pa man, Panginoon. Sa sandaling ito, Diyos, amin tinataas ang kasalukuyang turmoil na pangyayari na ininasahan sa buong mundo. Hindi po namin, O Diyos, na ikaw ang higit sa lahat magbigay ng karunungan, kalaman, lalo na sa aming mga frontliners, doctor, nurses, mga military, PNP, lahat, guardia, at mga janitor, Panginoon, sa lahat na ginagamit mo, Panginoon, para sa aming bansang ito. Tunay, Panginoon, una sa lahat ay aming pinapanalangin sila na pagkalooban mo sila ng kalaman, karunungan mula sa iyo at matuklasan nila ang gamot, kagalingan para sa lahat nito, Panginoon. Lalo na sa aming bansa ngayon na dumaranas din ng COVID-19, Panginoon, at napakarami pong mga pasilidad na kanilang ginagawa ngayon para ihanda ang mga nagpositibo, lalo na sa karamdaman ito, Panginoon. Ngunit, O Diyos, ikaw ang may kontrol ng lahat ng ito. Ikaw ang Diyos namin, hiningi mo, sabi mo sa 2 Chronicles 7:14, Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, then will I hear from heaven and I will heal their land. Lord, maaring pinahintulutan mo mangyari mga bagay na ito upang higit na ikaw ay maranasan, makilala sa mas malawak na kaparaanan, lalo na yung intimate relationship namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos higit pa rin sa buhay namin, na hindi kami kumikilos sa aming sariling lakas, talino, kundi ikaw pa rin ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Panginoon, aming dalangin din si Pastor Ben bilang tagapagsalita namin ngayong hapon, na tunay po bigyan mo siya ng karunungan, kalaman mula sa iyo. Bigyan mo, Panginoon, ng bukas na isip at puso ang bawat tagapakinig na tunay maintindihan at maunawaan nila ang iyong mensahe ngayong hapon tungkol sa nagaganap ngayon, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Tunay, walang higit na aming luluwalatin, dadakilain, papurihan sa aming buhay na ito, kundi ikaw lamang po na may gawa ng langit at lupa noon pa man, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo lahat ang papuri, pagsamba sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise God, magandang hapon mga kapatid. Muli po tayong nagkasama-sama sa isang online worship celebration. Parang kailan lang, pero 4 na linggo na pala natin itong ginagawa. Nakakamiss yung pagsasama-sama natin physical. Namimiss na natin ang bawat isa. Pero anyway, naniniwala ako na matatapos din ito. Kapit lang tayo mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon
At lilipas din ang krisis na ito sa tamang panahon ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. And for the meantime, na tayo po ay nasa ating mga tahanan at ini-enjoy natin yung ating quarantine time. Samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo ay merong mabagal na buhay ngayon. Make most of our time with our loved ones. Sama-sama po tayong manalangin kasama nila at mag-meditate ng kanyang banal na salita. Let's take this opportunity also na tayo po ay makapagpahinga. Ito po ay isang regalo sa atin na matagal na nating inaasam dahil karaniwan ay abala po tayo. Pero higit po sa lahat ay samantalahin natin yung ating intimacy with our Lord Jesus Christ. Mag-delight tayo sa kanyang presensya sa panahong ito na tayo po ay nasa ating mga tahanan. Ngayong pong hapon, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan nating tiwala lang. Mahal tayo ni Lord. Ito po ay pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok na ating nararanasan. Tiwala lang. Mahal tayo ni Lord. Tayo ay iniimbitahan ng Panginoon, inaanyayahan niya tayo na manalig sa Kanya sa panahon ng matinding suliranin, sa panahon na tayo ay nasasaktan o nagkukulang, sa panahon ng ating pag-aalala at takot. Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo. Kagaya ng sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 50 at talatang 15. Ang sabi po rito, at tumawag ka sa akin sa araw ng bagabag, kabagabagan, labis na pag-aalala. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. So ang talata po ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na sa panahon ng matinding pag-alala, sa panahon ng bagabag, tumawag tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Bago po tayo lubusang magpatuloy sa ating pong meditation, pag-aaral ng Kanyang banal na salita, tayo ay minsan pang yumuko, manalangin, hilingin natin ang patnubay ng Diyos sa ating pong pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, salamat po sa panibagong pribilehiyo na pinagkaloob mo po sa amin. Kahit po sa pamamagitan ng aming online worship celebration, kami po ay sumasamba sa iyo, nakakapanalangin, at ganun din nakakapag-aral ng iyong banal na salita. Kinikilala po namin ang iyong salita ay makapangyarihan. Gamitin mo po ito para kami po ay maging matatag sa aming pananampalataya. Makilala ka pa namin ng lubusan. Maunawaan namin ang iyong kalooban upang kami ay lumakad ayon sa iyong panuntunan. Patnubayan mo po kami sa panahong ito at nananalangin din kami, Panginoon, para sa kasalukuyang krisis na amin pong nararanasan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, subalit sa buong daigdig. Panalangin po namin na matapos na po, Panginoon, ang krisis sa iyong tamang panahon at sa iyong makapangyarihang lakas, Panginoon, sa iyong walang hanggang kapangyarihan, kami po ay dumadalangin. Salamat po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kagaya nga po ng talata na ating binasa, nag-iimbita ang Diyos sa panahon ngayon na tayo ay nasa matinding bagabag o suliranin. At ang paanyaya ng Panginoon, lumapit tayo. Nasabi natin na ito ay panahon ng matinding suliranin sapagkat alam naman po natin, hindi lamang po ang ating bansa ang nakakaranas ng problemang ito. 207 countries of the world. So kukonti na lang po ang hindi, mangilan-ngilan na lamang actually, ang hindi po naaapektuhan
ng problemang ito. Umabot na po ng mahigit 1,000,000 ang may kaso or infected ng COVID-19. At mahigit 50,000 na ang namamatay dahil dito. Nakakulong po ang marami sa kanilang mga tahanan, nagsara ng borders kahit ang mga barangay, syudad at mga bansa. Huminto ang mga negosyo, hirap na ang mga ospital at mga frontliners natin, ang mga manggagamot, and the economy is slowing down. Tayo po ay nasa panahon ng matinding pagsubok. At dito sa panahong ito, tayo ay iniimbitahan ng Diyos na magtiwala sa Kanya, sapagkat tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Kaya tiwala lang. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, tiwala lang. O kaya sabihin mo sa iyong sarili, baka ikaw ay natatakot o nangangamba sa kasalukuyang sitwasyon sa ating panahon. Tiwala lang. O kaya may kilala ka, frontliners o positibo sa karamdamang COVID-19 o mga pinuno ng tahanan na nag-aalala sa kanilang kabuhayan, ipanalangin mo sila. Ibulong mo sa mga panahong ito, Panginoon, sana magtiwala sila sa iyo. Tiwala lang ang pairalin nila dahil kami ay iyong minamahal. Sa totoo lang, parang ang daling sabihin, tiwala lang. Naunawaan po natin na doon sa severely affected at talagang matindi ang emotional, psychological pain na kanilang nararanasan dahil sa problemang ito, parang minsan mas madali pa ang magdalamhati kesa magtiwala. Minsan mas madali pa ang matakot, ang malungkot kesa magtiwala sa Panginoon. Minsan mas madali pa ang magreklamo kaysa magtiwala sa Panginoon. Sa mga taong labis na naapektuhan, sa isang anak na namatayan ng magulang, hindi lamang isa, subalit dalawa. At doktor pa ang kanyang mga magulang, frontliners, pero nasawi sa pakikipaglaban sa sakit na ito. Parang mas madali pang magreklamo kaysa magtiwala. Gayunpaman, ang Diyos ay nag-aanyaya. Magtiwala tayo sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos kahit sa ganitong kalagayan. Sa isang pasyente na positibo sa virus na ito, maaaring nakakaramdam ka ng takot, pangamba, tiwala lang. Sa isang magulang na nagtatanong bakit wala pang kamuwang-muwang ang aking sanggol na anak ay infected na rin ng virus. God is inviting you to trust Him. Mahal ka niya kahit sa ganyang kalagayan. Sa isang ulo ng tahanan na nag-aalala kung bukas, makalawa, or next week, meron pa silang kakainin dahil hindi na sapat ang kanilang salapi sa mga pagkakataong ito. The Lord also is inviting you to trust Him. Maging ang lahat, ang bawat isa sa atin, sapagkat tayo ay nangangamba that one day, maaaring tayo ay ma-infect din at maging carrier ng virus na ito sa ating tahanan. Sa halip na tayo ay matakot, sa halip na tayo ay mag-alala, sa halip na punuin natin ang ating isipan ng mga tanong, pagdududa, iniimbitahan ko kayo na magtiwala sa ating Panginoon. Ang pagtitiwalang ito, ang pag-asa sa ating Panginoon, ay ibase natin kung sino ang ating Diyos ayon sa liwanag ng Kanyang banal na salita.
Hindi lamang narinig natin sa iba o karanasan ng iba. Subalit nawa sa pamamagitan ng mga talata na atin pong pag-aaralan ngayong hapon, tayo po ay mapalakas ang kalooban, makilala natin ng lubusan pa, madagdagan ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Because naniniwala ko, the more we know God, the more we know His love, the more we will trust Him. Tiwala lang, mahal tayo ng ating Panginoon. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng kalakasan, ang magbigay sa atin ng kaaliwan, at magbigay sa atin ng confidence sa mga panahong ito. Hindi po ito isang blind faith. Hindi yung tiwala lang na bahala na si Batman. Hindi po ito pagtalon sa kawalan, pero pagtitiwala na nakabatay sa katangian, sa karakter ng ating Diyos ayon sa ipinahayag ng kanyang banal na salita. Yes, we can trust God in times of trouble. Yes, we can trust God's love. Wagas ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Basahin po natin ang mga ilang talata sa Biblia na nagpapakita sa atin ng kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Isaiah chapter 49, verse 14 hanggang 15. Ito po ang sinasabi. Babasahin ko muna yung verse 14. Pero sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na kami ng Panginoon, nakalimutan na niya kami. Sounds familiar ba, mga kapatid? Ito, bayang pinili ng Diyos, mga taga-Jerusalem. Yet, sa kanilang labi, sila ay nag-aalinlangan sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ano ang kanilang sinambit? Pinabayaan na kami ng Panginoon, nakalimutan na niya kami. Ito rin ba ay nararamdaman ng marami sa atin sa mga panahong ito? Na dahil sa hirap na ating nararanasan, dahil naiinip na tayo, pumapasok ba sa ating isipan ang mga katagang kagaya ng sinambit ng mga taga-Jerusalem? Pinabayaan na kami ng Panginoon. Nakalimutan na niya kami. Pero alam niyo po, may sagot mismo ang Diyos. Basahin natin ang verse 15, talatang 15. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makakalimot sa inyo. What an encouragement! Yan po ang magpapalakas ng ating tiwala. Yan po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Marahil nasambit natin kagaya ng sinambit ng bayang pinili ng Panginoon, sila ay nag-aalinlangan, nagsasabing pinabayaan, pero sabi ng Panginoon, ginamit niyang halimbawa yung highest form of human love, yung pag-ibig ng ina sa kanyang anak. Lalong higit, yung anak niya na pinadedede niya sa kanyang dibdib. Mother's love ay isang halimbawa ng isang dalisay, wagas na pag-ibig. Di ba sinasabi natin yan, iba ang pagmamahal ng ina. Pero anong sabi ng Panginoon? Yung highest expression of human love may fail. Maaaring makalimot ang isang ina.
Pero anong sabi ng Diyos? Ako hindi makakalimot sa inyo. Sa panahong ito, baunin natin ang mga katagang na Diyos mismo ang nagsambit. Ano man ang ating nararamdaman, takot, pag-aalinlangan, pagdududa, hindi tayo kinakalimutan ng ating Panginoon. Pangalawang talata na atin pong basahin. Sa Lumang Tipan din, sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 19 to 23. Ito po ay sinulat ni Jeremiah. May bansag sa kanya o merong palayaw kay Jeremiah. Yun ay the weeping prophet. Ang propetang laging umiiyak. Sa title pa lang ng libro ay Panaghoy or Lamentation. Matinding pagdadalamhati o matinding pag-iyak. Alam natin ang kalagayan ng mga Israelita ng mga pagkakataong yon. Sila ay nasa matinding pagsubok. Sila ay nasa matinding problema. Sila ay nasa matinding pagdurusa. At ito ang nakasulat sa verse 19 ng Lamentation chapter 3. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. So si Jeremiah, inaangkin niya na yung karanasan ng bayang pinili ng Diyos ng Israel ay karanasan niya na rin. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Yan din ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Kung lagi nating iisipin ay ang kasalukuyang problema natin ngayon. Kung mapupuno ang ating isipan ng kinahaharap natin, anong sabi diyan? Manghihina ako. Pero ang sabi ng verse 21, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko ito. Merong nagtitrigger para yung kanyang panghihina ay mapalitan ng kalakasan ng loob. Para yung kanyang pag-alala ay mapalitan ng pag-asa. Para yung kanyang gloomy spirit ay mapalitan ng kasiglahan. Pag naaalala niya ito. Ano po yung naaalala ni Propeta Jeremiah na nagbibigay sa kanya ng bagong sigla? Verse 22, ang pag-ibig at awa ng Panginoon na walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Diba? Dahil mahal tayo ng Panginoon, we are not totally destroyed. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Sabi nga ng ating awit, actually ito rin yun, the steadfast love of the Lord. Pag yan daw ang naaalala ni Jeremias, nagkakaroon siya ng pag-asa. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is the faithfulness of God. Gusto po nating mapuno ng pag-asa ang ating puso. Gusto nating mapalitan ang panghihina ng ating kalooban ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Alalahanin po lagi natin ang wagas o ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isa pang talata sa Biblia, napakaganda nito. Yung kung isa-summarize mo o si Paul na mismo ang nagbigay ng summary doon sa Romans chapter 8 verse 35 to 39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Oh, again, what an encouragement. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ng matindi nating pag-alala, takot,
at kahirapan. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Ang lahat ng ito na nabanggit, alam niyo po yung nabanggit doon, nung mga panahong yun ang kalagayan ng mga Kristiyano na pinag-uusig. Sila ay dumaranas ng pagsubok, paghihirap, gutom, kawalan, panganib, at maging kamatayan. Pero sinasabi sa atin na ang lahat ng yun ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Minsan pag nararanasan natin yung mga bagay na nabanggit yan, panganib, kamatayan, gutom, pagsubok, paghihirap, kawalan, para bang nababawasan yung pagmamahal sa atin ng Diyos. If we are experiencing this persecution, itong panganib na ito, kawalan na ito, yun ang ating pakiramdam. Hindi na buo yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Pero ang talatang ito, ina-assure ang bawat isa sa atin. Kinote pa nga yung nasa Psalms. Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Ibig sabihin parang lahat ng ito normal na sa isang lingkod ng Diyos o sa Kristiyano. Ang nagnanais mamuhay ng matuwid na pamumuhay ay daranas ng mga pag-uusig, ng mga pagsubok. So hindi nangangahulugang nabawasan ng pag-ibig ng Diyos sa atin if we are experiencing this. Pero ang sabi pa, mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi ito makapaghihiwalay sa atin. Even uncertainties of the future, kahit sa panahon ngayon, hindi natin tiyak ang kinabukasan. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Maring ilang araw na lang dun sa palugid. Pero hindi natin alam if we will be extended or not. At ano pa ang mangyayari sa hinaharap at sa bawat isa sa atin. Pero gaya ng sinabi sa talata, mga kapatid, natitiyak natin na walang makapaghihiwalay sa atin, 38 and 39. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang kapangyarihang espiritu, maging ang kasalukuyang panahon, yung ating dinaranas, o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit anumang bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay naging recipient na ng pagmamahal at affection ng ating Diyos. Wala nang makapagpapabago pa doon. Actually, sabi nga ng Biblia, makasalanan pa lang tayo, inibig na tayo ng Diyos. Lalong-lalo na nga ngayon, tayong mga nagtiwala sa Kanya. Tinanggap na natin ang dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. Nothing in this world, even our present circumstances, nor the future or any other spirit will be able to separate us from the love of God. God loves us so much and His love is unchanging. You can trust God's love. Pwede mong pagtiwalaan ang pagmamahal ng Panginoon. Lalong higit ngayon sa panahon ng ating matinding pagsubok. Isa pa pong talata na gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin. 1 John chapter 4 verse 9 hanggang verse 10. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya
ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Oh, what a passage in the scripture, mga kapatid. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang best gift. At yan ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ginawa na ng Diyos ang pinakamalalim na sakripisyo. At yan ay ang mamatay sa Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinayad na ng Diyos ang pinaka-expensive, mahal na pwedeng pantubos sa bawat isa sa atin sa kasalanan at sa pagkakaalipin ng dyablo. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ano pa ang kailangang gawin o kailangang patunayan ng Diyos upang ipadama sa atin ang kanyang wagas na pag-ibig? Wala na. Yung pinaka-best gift, binigay niya na. Yung pinakamalalim na sacrifice, nagawa na. At yung pinaka-expensive payment, yung kanyang blood, ay nangyari na. Mga kapatid, we cannot doubt God's love. Pwede tayong magtiwala sa Diyos kahit sa panahong ito. Yung pinaka nga binigay niya na. How much more yung kailangan natin sa ngayon? Protection from infection, healing from sickness, kayang-kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. At alam nyo mga kapatid, yung talata na ating binasa, actually ang solusyon ng Diyos sa pinakamabigat na suliranin ng tao. Alam nyo ang pinakadakilang suliranin ng tao? Hindi problema sa sakit, hindi problema sa gutom, hindi problema sa rebellion, hindi problema sa ekonomiya, kundi ang problema ng kasalanan. Because the consequence of sin is eternal punishment in hell. Subalit gumawa ng solusyon ang ating Panginoon. At yan ay dahil sa kadakila niyang pag-ibig. For God so loved the world, He gave His one and only Son. Kaya iniimbitahan ko ang bawat isa sa atin, magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi lang sa panahon ng problema natin ngayon, pero ipagkatiwala natin sa Kanya ang eternal destiny of our soul. Namatay siya para bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Tatapusin ko po ang mensaheng ito sa karanasan ni Job. Alam niyo po, napakaliit ng istorya ni Job, napaka-simple. Siya ay isang matuwid na tao, may takot sa Diyos, nag-uusap ang langit, naandon si Satanas. Inakusahan si Job na kaya lang sumasamba sa Diyos ay dahil pinoproteksyonan siya ng Diyos. Tanggalin ang proteksyon, tingnan natin kung hindi siya sumpain ni Job. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas. Naranasan ni Job ang matinding pagsubok, talagang very painful circumstance ng kanyang buhay. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang negosyo na bankrupt. At sa kahuli-hulihan, nagkaroon siya ng karamdaman. Halos sakati sa kirot ay kinakaskas niya na ng palayok, ng tapyas ng palayok.
Hindi niya ito maunawaan. Actually, ang napakalaking bahagi ng aklat ng Job ay yung kanyang pagtatanong. Yung balitaktakan nila ng kanyang mga kaibigan, yung hinahanap niya ang layunin ng Diyos sa kanyang naranasan. Tinatanong niya ang Diyos. At sa huli naman, nagsalita ang Diyos. Pero alam nyo, doon sa tugon ng Diyos, sa tanong ni Job, walang sinabi ang Diyos patungkol sa reason of suffering, purpose of suffering. Actually, ang tanong ni Job ay sinagot ng Diyos ng kapwa tanong. At yun ay pagpapakilala ng Diyos kay Job kung sino ang kanyang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan, at ang lawak ng kanyang karunungan. Nasaan ka, Job, nang nilikha ko ang lahat ng bagay nito? Ang kalawakan. Kaya mo bang pahintuin ang tubig at lagyan ito ng border, etc., etc.? Nang nagsalita ang Diyos, ito ang conclusion ni Job. Job 42 verse 3. Ako po'y tinanong nyo kung bakit ako nag-alinlangan sa inyong karunungan. Gayong wala naman akong nalalaman. Sabi ni Job, lumabas akong bobo, wala akong nalalaman, ang dami kong tanong. Totoo pong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan at mga bagay na hindi ko lubos na maunawaan. Verse 5, noon ay narinig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo, pero ngayon ay nakita ko na kayo. Kaya ako'y nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa iyo. Ako po ngayon ay nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok. Nagsisi si Job sa lahat ng kanya, sa dami ng kanyang tanong, siya ay lumabas na walang alam. At ito ang kanyang conclusion. Sabi niya, noon ay narinig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Pero ngayon, nakita ko na kayo. Si Job ay nagkaroon ng experience, lalo pang karanasan sa Diyos. Yung mga pagsasalita ng Diyos at yung presensya ng Diyos, lalo niyang nakilala ang Panginoon. Ganun din sa bawat isa sa atin sa panahong ito. Gustong magpakilala pa ng lubusan sa atin ng Diyos. Kagaya ng karanasan ni Job, maaring napakarami siyang tanong, hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanya. Pero nung nagpahayag ang Diyos at nakilala niya ng lubusan pa ang ating Diyos, lalo siyang nagtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, the more you will know God, the more you will trust Him. At kanina, tinalakay natin, nakita natin ang mga ilang talata na nagpapakita ng wagas na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang isa sa pinakadakilang katangian ng Diyos na nais niyang i-embrace natin at makilala pa natin, maisapuso natin ang lubusan ay ang kanyang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos at kailanman hindi siya nagplano at gagawa ng anumang bagay na makasasama at makasasakit sa atin. Mga kapatid, tiwala lang. Mahal tayo ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos at nawa sa mga panahong ito ay patuloy tayong manalangin ng pagliligtas ng Diyos at manalangin din tayo ng buhay na meron tayo ngayon ay maisuko natin sa ating Panginoon. God bless you and be a blessing.
pleasant day to you, each and every one. At tayo po ngayon ay dadako na po sa atin pong Breaking of the Bread, na kung saan ang mga mananampalataya po ng Panginoon ay sama-sama po na nagkakatipon-tipon na tayo po ay nagbe-break ng bread at nagpapartake of the juice na kinuman po sa atin ng Panginoon. And for the details, I'll be turning you over to Sister Hannah. Thank you very much, Pastor Art. And mga kapatid, welcome again to our first ever online communion and breaking of the bread. All we need are two elements, the bread and the wine or juice. So kung ano meron kayo dyan, meron kaming Sky Flakes, kung may Magic Flakes kayo, tinapay, tasty, pandesal, as long as you break it into small pieces, one person may one small piece. And then for the wine or juice, you can use your glass, fill it up to this much. Konti lang po. Kung may maliit na baso kayo, you can use it as well. And then, you can come back here so that we can begin our online communion. This is very a milestone for us because mga kapatid, is our first time to do it. And for those who are first time in doing this breaking of the bread, you're very much welcome to join us. However, if you feel that you are not yet ready, we do not obligate you to do so. But for the body of Christ, we do this because we want to celebrate what God did for us on the cross, and also to be excited that our Lord Jesus Christ will be coming back for us very, very soon. And we want to show Him na, Lord, we are part of your body. Amen. So tayo pong lahat ay dadako na po sa ating pong breaking of the bread proper. Now, sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, sabi po ni Paul, na po, sa few guidelines, therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself first before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. So, ngayon pong araw na ito, I would like to request po each and every one of us to be in a prayerful mode sa ating pong Panginoong Diyos, at atin pong alalahanin kung meron po tayong mga nagawang kasalanan o mga nakasakit ng loob, at atin pong itong idulog sa harapan po ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Yes, Lord Father God, ngayon pong hapong ito, Lord God, we just surrender to you everything, Panginoon, that hinders us from being able to partake, Panginoon Diyos, and take seriously ang iyong body and blood, Panginoon Diyos. We acknowledge, Panginoon Diyos, that we are sinners and we are in need of your saving grace, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na maging karapat. Dapat po kami, Panginoon, to partake of your body and of your blood ngayon pong hapong ito. Cleanse us from all of our unrighteousness and make us righteous in your sight. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ngayon ay dadako na po sa atin pong breaking of the bread. So, atin pong kunin ang atin pong mga bread. Sabi nga po sa Luke 22, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Atin pong pag-pray ang bread natin. Let's pray. Lord God, thank you for your sacrifice on the cross. Thank you, Lord, because by your stripes we are healed. And Lord, we pray, Lord, that as we continue to walk with you, Lord, may we glorify you with our bodies, Lord. And Lord, we pray that we will never forget your sacrifice on the cross. And Lord, may we continue, Lord, to glorify you in everything that we do. We love you, Lord. We thank you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Kainin na po natin, mga kapatid. Sabi rin po in the book of Luke, in the same way after supper, he took the cup, let's take the cup, saying, this is the cup, it's the new covenant in my blood, which is poured out for you. Let's pray. Father God, thank you so much, Panginoon, just that your blood was poured out on the cross, Panginoon, at hindi po ang sa amin, Panginoon. We thank you, Father God, that because of your blood, Panginoon, we have been saved, Lord God. And thank you po, Panginoong Diyos, that you had bring about, Panginoon, salvation to each and every one of us.
So we thank you, Father God, with all of our hearts. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Let's partake the juice. Sabi nga po, for whenever you eat of this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Maranatha, Lord. Thank you po and have a good day. Pagbasa mula sa salita ng Panginoon. Pangalawang Kronika, 7:13-15. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupang ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasamaan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito.